Magandang umaga mga palangga, mga minamahal. Good morning, good morning, good morning. Ito muli ang inyong abaglingkod, Pastor Absalon Dabadon Jr. Muli, tayo ay mag-exercise for Christ. At nagpasalamat tayo muli sa Panginoon, mga minamahal, at mga palangga, Luzon, Visayas at Mindanao, at iba't ibang sulok ng daigdig na umaantabay sa ating segment Exercise for Christ. So mga minamahal, tayo ay muling mag-iensayo, mag-ehersisyo upang ang ating mga kasukasuhan, ating mga buto, kalamnan at mga kaugatan ay dadaluyan ng magandang daloy ng dugo na siyang nagpapalakas sa atin upang mapangalagaan natin ang ating puso at ating baga at ng buong katawan. Amen? So muli nagpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na tayo muli ay kanyang ginising sa umagang ito upang atin siyang purihin, luwalhatiin at sambahin sa magitan ng pasasalamat na tayo ay malusog sa araw-araw. Harinawa, mga palangga, mga minamahal, kayo rin naman ay nasa mabuting kalusugan. Amen? So, warm up muna tayo bago tayo mag-exercise for Christ. Kunting lakad lang muna at ating iunat ang ating mga paa. Unat, unat, unat. Iunat natin. Gayon din ang ating mga bisig, kamay, upang ito ay hindi maninigas. Mga minamahal, kaya muli ay good morning. Good morning, good morning. Exercise for Christ. Hindi lamang sa ating pisikal na pangatawan, kundi para rin naman sa ating kaluluwa, ang ating mental health. So, bago tayo mag-exercise ng todo, ay hayaan nyo muna na makapagbasa tayo ng mga talata sa banal na kasulatan. Basahin muli natin ang bahagi ng Mateo Kapitulo 24, versikulo 3 hanggang 14. Ito po ay patungkol sa mga kahirapan at pag-uusig na darating. Ito ay mga bagay na magaganap bilang mga palatandaan sa pagbabalik muli ng Panginoong Hesukristo. Dahil una na ng Panginoong Hesukristo, sinabi na niya noon pa bago siya umakyat sa langit, na bago siya bumalik upang hatulan ang mga buhay at mga patay, ay magbigay muna siya ng mga palatandaan. At sinabi niya ito upang tayo makapaghanda. Ito ay sinabi niya sa Juan Kapitulo 14, versikulo 29. Na ang sabi niya ay, sinasabi ko sa inyo, bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ayan, sinabi ko na sa inyo, bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ibig sabihin, mga bagay na darating sa ating buhay, mga pangyayari sa ating daigdig, ay alam na ng Panginoon Kristo. Kaya po ay pinaghahanda tayo
upang tayo ay hindi manghina. At pangako rin naman niya sa kanyang pagbabalik, ang sabi niya sa Juan Kapitulo 14, versikulo 2 hanggang 3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at may paghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. So mga minmahal, mga palangga, ang pangako ng Panginoong Kristo, siya ay babalik muli. Siya ay babalik muli upang kukunin niya ang mga kanya. Halimbawa, tayong mga sumasampalataya sa Kanya na ang Panginoong Kristo ay ating tinanggap ng Panginoon at tagapagligtas, sa Kanyang pagbabalik ay kukunin niya tayo at isama roon sa Kanyang kaharian. Iyan ang Kanyang pangako. Kaya sinabi niya yan upang tayo makapaghanda. 14:29 ng Juan, sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na kayo manalig sa akin. Ngayon, ano ang kanyang mga sinasabi? Upang paghandaan natin ang kanyang pagbabalik, may mga palatandaan, mga minamahal, na bago bumalik ang Panginoong Kristo ay may mga bagay na magaganap sa mundong ito. Kasama na sa kaganapan ay ang mabasa natin sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 3 hanggang 14. Ito ay babasahin natin. Mga kahirapan at pag-uusig na darating. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus. Samantalang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Makarinig kayo ng alingaw-ngaw, ng labanan, at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa, at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang panampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasamaan ay lalaganap, anupat man lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa, saka darating ang wakas. So mga minamahal, pinapasauna na ng Panginoong Kristo, sinasabi niya sa kanyang mga alagad na kailangang maghanda sila dahil may mga mangyayari sa buong sandaigdigan. At ito ay sinabi niya bago siya umakyat sa langit, ngunit siya ang may pangako na siya ay babalik muli at kanyang kukuhanin ang mga mananampalataya. Sa pangakong ito, mga minamahal, ay kasama po tayo
na mga tao na sumasampalataya sa Kanya, tayo na mga tinatawag na mga Kristiyano. So, huwag tayong mangamba. Ang sa atin lamang dito ay magpapakalakasan tayo at magpakatibay tayo sa ating panampalataya sa magitan ng pakikinig ng Ebanghelyo at ating panghawakan at isabuhay ang kanyang salita. Kaya sinabi na niya na may darating na kahirapan at pag-uusig. Iyan ay mga palatandaan bago siya babalik dito sa sandaigdigan. At ang sabi ng Panginoon Kristo, mag-ingat tayong lahat at huwag tayong mailigaw. Sapagkat, ang sabi niya, may magpanggap na mga bulaang Kristo. Nangyari na po yan, mga minamahal. At sa iba't ibang dako ng mundo, doon ay may nagsasabi na sila ang Kristo, ngunit anong kanilang ginagawa? Pinagnakawan lamang nila ang kanilang mga miyembro. Tapos iiwanan nila at yung iba naman ay pinapatay nila ang kanilang mga miyembro dahil sa marami nang naipon ng mga pilak at mga ginto at mga pera. So may mga report na may isang leader ng relihiyon na napakayaman doon sa bandang Afrika at maraming naipong ginto at pilak at pera at sinasabi na siya ang kanilang tagapagligtas at kaya pinapainom sila ng bagay na nakakalason dahil sila ay sigurado ang kanilang kaligtasan. Sila ay mahal ng Diyos, kaya ang kanilang kamatayan ay magiging kaligtasan nila. Pagkatapos noon ay lumayas yung leader ng relihiyon at yumaman siya at hindi na malaman kung ano ang nangyayari. Ibig sabihin mga minamahal, maraming nang nailigaw sa mundong ito dahil nga sa mga tao ay ibig lamang nila ng kanilang kaluluwa ay maligtas. Kaya kung ano man ang hinihingi ng mga doktrina ng mga relihiyon, sila po ay nagbibigay. So, ang Panginoong Diyos na lamang ang nakaalam sa mga bagay tungkol sa mga kaluluwa na nalinlang. Kaya nga mga minamahal, dapat mapagmasid tayo, maging maingat tayo, lalo na tayo mga Pilipino. Dahil sa lumaganap na ang iba't ibang mga pangaral ng Ebanghelyo at manalangin tayo na huwag tayong maligaw. Ang ating panghawakan ay ang banal na kasulatan na tayo ay binigyan na ng palatandaan ng Panginoon Kristo na malapit na ang kanyang pagdating, kaya mag-iingat na huwag kayong maligaw ninuman sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi ako ang Mesiyas o kaya ako ang Kristo at marami silang maliligaw. So, maraming mga relihiyon dito lamang sa Pilipinas, mahigit 3,000 Christian denomination ang naipundar dito sa bansang Pilipinas. So, bawat isa ay may kanya-kanyang doktrina, iba't ibang Kristo ang kanilang pinapangaral. May Kristong rebulto, may Kristong tao, may Kristong Diyos, at iba pa. Nevertheless, mga minamahal, ay panghawakan po natin ang salita ng Diyos, lalo na ang kanyang mga sinasabi ng mga palatandaan. Kaya malapit na talaga siyang dumarating dahil nangyayari na ang mga bagay na ito. Maraming nagsidala ng kanyang pangalan. Iyan isa sa mga palatandaan. Kaya lumaganap ang iba't ibang relihiyon. Ano pa? Sa versikulo 6, sinasabi rito, makarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Iyon ay napabalitaan na natin na iba't ibang bansa ay may digmaan. Sa Middle East, sa
ibang bahagi ng Eastern Europe, digmaan ng Russia versus Ukraine, digmaan ng Israel versus Iran versus Lebanon, at digmaan ng Islamic Fundamentalist, ISIS, versus mga non-fundamentalist Islamic organization, at laban din naman sa iba't ibang mga Christian groups sa Middle East. So, nandyan na ang mga labanan, nandyan na existido sa kasalukuyan ang mga digmaan. At dito naman sa Pilipinas, umalingaw-ngaw ang balita na magkaroon ng digmaan sa ating rehiyon dito sa Southeast Asia, lalo na sa West Philippine Sea. Nandyan ang hidwaan ng Amerika versus China, ngunit tayo'y nadadawit dahil sa meron tayong problema sa West Philippine Sea. Kaya ang ating gobyerno ay todo paghahanda kung mangyari man ito, kaya nakipag-alyansa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Amerikano upang di umano ay tayo ay matulungan kung sakali mang lusobin ng bansang China. Kaya nga po, medyo masama ang balita, umaalingaw-ngaw ang balita ng digmaan. So, totoo ang sinabi ng Panginoon Kristo na ang mga balitang ito ay inyong maririnig. Ang mga alingaw-ngaw at balita ng mga digmaan. Nangyari na po ito mismo sa ating bayan na kung saan nagsisigaw ang ibang grupo ng mga Pilipino na kailangan huwag tayong makialam sa giyera ng Amerika versus China. Huwag tayong makialam, nawa ang pamahalaang Bongbong Marcos ay huwag idawit ang mga Pilipino sa digmaan. Kaya maraming mga organisasyon na nagsasabi na no to war. Huwag makipagdigma. Ibig sabihin mga minamahal, dito mismo sa ating bansang Pilipinas ay nangyari na ang palatandaan ng sinabi ng Panginoon Kristo, sapagkat makarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat ito naman ang pangatlong palatandaan, makikibaka ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Ayan, di ba karamihan sa Middle East, iyan po ay mga kaharian, mga Muslim kingdoms ng Saudi Arabia, Kuwait, Syria, Lebanon, at Palestine, at iba pa. Napakarami nila na mga iba't ibang kaharian ng mga Muslim versus Israel. Gayon din ang Kingdom of Saudi Arabia, kalaban din ng ibang kingdoms sa Middle East na kahit pareho silang Muslim ay magkaiba ang kanilang doktrina. So, ang kadalasan diyan, so matutal, ang karamihan ng may labanan ay kaharian ng mga Muslim versus Israel. So, nangyari na mga minamahal ang mga hidwaan ng kaharian laban sa kaharian, bansa laban sa bansa, at alingaw-ngaw ng digmaan. Ano pa ang sinasabi ng Panginoon Kristo? Ang sabi niya na magkaroon ng kagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghirap. Nangyari na rin po mga minamahal ang mga palatandaang ito, iba't ibang lakas ng lindol ang nangyari sa buong mundo, gayon din dito sa Pilipinas. Maraming bumabagsak na mga malakihang gusali at
dumarating ang mga malaking alon na tinatawag na tsunami. At gayon din ang mga lindol na balitaan natin sa iba't ibang dako ng daigdig at ang pagputok ng mga bulkan kung saan nagdulot din ng mga lindol. Ang sinabi ng Panginoon Kristo, magkagutom. So, hindi lamang lilindol, kundi magkagutom pa. Nangyari na ba yan sa atin mga minamahal? Yes, nangyari na yan sa panahon ng pag-atake ng salot ng COVID-19. Di ba halos 3 taon nawala ng mga trabaho ang mga sambayan ng Pilipino, salat sa pagkain, nagkagutom sa panahon ng Pangulong Duterte. Ngunit hindi nagpabaya ang pamahalaan ni Pangulong Duterte dahil sa kapanahonan na yon ay nabawasan ang graft and corruption. So, sa halip na napunta sa mga politiko, sa bulsa nila ang pera ng bayan ay talagang matuwid na ginampanan ni Pangulong Duterte na pangalagaan ang sambayan ng Pilipino at kahit papano sa kanilang kagutom ay binibigyan ng ayuda ng mga bigas, pagkain at pera ang mga nawala ng trabaho, gayon din ang mga OFW na umuwi at na-stranded sa iba't ibang hotel. Tandaan natin sa panahon na yon ay hindi makakilos ang lahat dahil sa quarantine sa bawat bahay. So, nandoon ang pangamba ng kagutom, ngunit tayo ay nalampasan natin lahat yan dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? So, nangyari na ang mga palatandaan ito, mga minamahal. Ang sabi lamang ng Panginoon Kristo ay ang lahat na ito pasimula pa lamang ng mga paghirap. So, hindi lamang mga paghirap na yan, mga minamahal, ang ating malasap. Ang ating malasap dito, kung magkadigma man dito sa Pilipinas dahil sa West Philippine Sea, ay lalo tayong magkaroon ng kahirapan at kagutuman. Bakit? Dahil sa kung mangyari man yan, at huwag naman sana, patuloy tayo sa ating panalangin na maging payapa sa ating bayan, ay mangyari muli ang kagutom. Nevertheless, talagang natupad ang sinabi ng Panginoon Kristo. At sa versikulo 9, sinabi niya sa mga panahong iyon, kapuutan kayo ng lahat dahil sa akin at isakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang panampalataya at mapuot sa isa't isa. Ipagkanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa, marami ang magpanggap na propeta at iligaw nila ang marami. At ang kasama ay lalaganap, ano pat manalamig ang pag-ibig ng marami, ngunit ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. So mga minamahal, sa ating binabasa ay tandaan po natin na sa panahong ito ay lumaganap na ang panganib, lumaganap na ang kagutom, lumaganap na ang bagabag at takot ng mga mamayan dahil sa mga umalingaw-ngaw na balita ng digmaan, kahirapan at mga pagtalikod sa panampalataya. Ngunit ang sabi ng Panginoon Kristo, ang manatili hanggang wakas ay maligtas. So tayo bilang mga manampalataya ng Panginoon Kristo ay huwag tayong tumalikod sa ating Panginoon dahil sa magitan niya ay magkaroon tayo ng kaligtasan. So mga minamahal, kailangan lamang natin na maging matibay at manghawakan natin ang salita ng Diyos. Sinabi na ng Panginoon Kristo na siya ay babalik muli. Ang atin lamang ay panghawakan natin ang kanyang pangako na tayo ay kanyang iligtas. Ilayo niya tayo sa kapahamakan. Pangalagaan niya tayo upang manatili tayo sa kanyang palatuntunan, sa kanyang salita, at magiging matibay ang ating panampalataya upang tayo'y mailigtas sa pagdating ng Panginoon. So, mga minamahal, kailangan lamang natin na mag-exercise,
hindi lamang sa pangatawang pangkalusugan, kundi para rin naman sa kaligtasan ng ating kaluluwa, na katulad nga ng ating binabasa kanina, ang Mateo 24, versikulo 3, patuloy ay magkaroon ng kahirapan at mga pag-usig, lalo na magkaroon ng alingaw ng digmaan, lindol, at kabagabagan dahil sa mga palatandaang sinabi niya na nangyari na sa ating kapaligiran. Amen? So, tayo muna ay mag-jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thanks, Lord. Napakasarap, minamahal ang nasa mabuting kalusugan, biyaya ng Diyos sa atin, na bagamat walang laman ang ating bulsa, ngunit puno naman ng pananampalataya, puno ng pagmamahal, puno ng blessing galing sa Diyos. Ano ang blessing? Blessing ng magandang kalusugan. Amen? So, kahit paano, papawisan tayo, sagana sa sinag ng araw. Napakaganda ngayon ng panahon, hindi umulan kagabi. So, masarap ang simoy ng hangin. At ito'y ating nalalanghap. Praise God. Hallelujah. Mahal tayo ng Diyos. Mga palangga. Palangga kamo sa Ginoo. Lahat tayo mahal ng Diyos. Praise God. Hallelujah. 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 Tayo muli ay mag-inhale, exhale. Langhapin natin ang biyaya ng sariwang hangin mula sa Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. In Jesus Christ's name, Amen. Praise God. Thank you, Lord Jesus.